Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 17 ng workbook, page 106. Instruction natin, 관계 있는 것을 연결하세요. So, match the following. Dito muna tayo sa right side tumingin. Number 1, 운동을 꾸준히 해요. Again, pag sinabing 꾸준히, consistent or tuloy-tuloy, continuous. Alin? Yung pag-exercise. So, nasan yan sa pictures natin sa left side? Ito po, malabo lang yung mga picture, pero yung nag-exercise po dyan is yung number 1. So, yan po yung kamatch niya. Number 2, 음식을 골고루 먹어요. Again, pag sinabing 골고루, equally or evenly. So, ibig sabihin, yung pagkain daw po ng food, dapat ay equally distributed. So, hindi lang puro karne, hindi lang puro gulay. Kailangan pantay-pantay, no? Or hindi ka dapat mapili. So, yung kumakain dyan is yung number 3. So, yan po yung kamatch nung 음식을 골고루 먹어요. Number 3, 일찍 자고 일찍 일어나요. So, 일찍, early. So, sleep early and wake up early. Asan yon? Number 2. Last one, 식사를 규칙적으로 해요. Pag sinabing 규칙적으로, may rules ka na sinusunod. Okay? So, anong rules yon? Kung titingnan natin yung picture, malabo lang po ulit, pero ito po ay mga orasan. So, ibig sabihin, may oras na sinusunod sa pagkain. Okay? So, number 4 po. Number 2, instruction, 그림을 보고 보기와 같이 알맞은 것을 고르세요. So again, pipiliin po yung tamang sagot, no? So 1 and 2, check muna natin yung mga pagpipilian sa 1 and 2 bago natin sagutan yung 1 to 3. So tingnan natin yung example pala muna. Sabi, 저는 운동을, tapos yung number 1, 꾸준히 하는. So ibig sabihin, consistently do. Yan. So ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanyang pag-exercise daw. Number 2, 거의 하지 않은. 거의, almost, and then 하지 않다. So, ibig sabihin ng 하지 않은 dyan, not. So, negative clause yung anta, no? So, 하지 않은, ibig sabihin, does not or not. Tapos, 편이에요, again, expression po yan para sabihin kung anong type ka ng tao. So, dito sa case niya, tingnan natin yung picture. So, naka-X po yung pag-exercise, no? Nanonood lang siya ng TV, nakaupo. So, yung expression na yan, 저는 운동을 거의 하지 않은 편이에요. Halos hindi daw po siya nag-exercise. So, siya yung type ng tao na hindi pala exercise. Okay? So, number 2 yung sagot niya dito, no? Tingnan natin yung number 1. Dito sa pagpipilian po muna, 잠을 충분히 잤어요. Sabi, 충분히 enough. Tapos, jam, sleep. So, ibig sabihin, nagkaroon daw siya ng enough sleep ng pagtulog. So, natulog na siya, no? Kasi naka-past tense. Number 2, 잠이 부족해요. So, dito naman, 부족해요, ibig sabihin, lack of sleep, kulang sa tulog. Okay, so, tingnan natin yung statement tsaka yung picture. So, dito, malabo lang po, pero parang naghihikab pa siya. Tapos, sabi, 어제 야근을 했어요. Sabi, yesterday, yan, yagen is to do overtime, no? Yung sa trabaho. So, nag-overtime daw po siya sa trabaho. Kaya naman, 지금, now. So, dahil overtime siya, late na siya malamang nakauwi. Puyat pa siya. Hindi siya nakatulog ng enough na oras. So, number 2 po ang sagot natin. 잠이 부족해요. Number 2. Pagpipilian po muna ulit. 음식을 골고루 먹어요. Again, ito po ay yung pagkakaroon ng balanced diet. Number 2, 편식이 심해요. Again, itong expression na to, ibig sabihin, picky eater or mapili sa pagkain. Tingnan natin yung statement. 저는 야채를 거의 안 먹는 편이에요. Anong sabi niya? Ako yung tipo ng tao na hindi masyadong kumakain ng gulay. Okay, so kapag ganyan, pihikan, no? Mapili. So, sagot natin is number 2, 편식이 심해요. Number 3, pagpipilian, 식사를 규칙적으로 해요. So, ibig sabihin, 규칙적으로, may rules na sinusunod yung oras sa pagkain. And then, 식사가 불규칙해요. So, pag sinabing 불규칙, walang rules, no? Parang kung kailan mo gusto kumain, doon ka kakain. Tingnan natin yung sinabi niya. 저는 근무 시간이 매주 달라요. So, ibig sabihin,
yung kanya daw oras ng trabaho. Okay, gunmo, work, tapos 시간 oras. So, yung trabaho daw, o yung oras sa trabaho niya, medyo, every week. 달라요. 달라요, ibig sabihin different. So, ibig sabihin every week nag-iiba-iba yung schedule niya ng trabaho. So, kapag ganyan ang schedule, malamang yung oras mo din ng pagkain, paiba-iba. So, ang sagot natin is 식사가 불규칙해요. Number 3, so meron tayong mga words dito sa taas. Check muna natin yung mga yan. 힘, 기운이 없다. Again, 힘 or 기운, iisa po ang ibig sabihin, energy. So, pag sinabing 힘이 없다 or 기운이 없다, no energy. Wala akong lakas or nanghihina, kumbaga. 어지럽다, dizzy. So, kapag ikaw ay nahihilo, 어지럽다. 열이 나다, ibig sabihin meron kang lagnat or fever. 몸살이 나다, to be sick. So, kapag na-feel mo na ikaw ay magkakasakit, may sakit ang iyong kasukasuan or katawan, then you can say 몸살이 나다. Tingnan natin yung number 1 picture. So, dito pa lang makikita nyo na walang energy. Sabi niya, 열심히 공부했는데 시험에 떨어져서 요즘은 blank. Sabi niya, nag-aral naman ako ng maigi, kaya lang sa exam, 떨어져서. So, pag sinabing 떨어지다, ibig sabihin nun, failed, bumagsak, no? So, bagsak ako sa exam. Kaya naman, these days, so, malamang wala siyang energy. Okay, so, 힘이 없어요. So, present tense lang po yung gagawin natin. Yan. Or pwede din yung 기운이 없어요. Kahit alin po dito sa dalawa, okay lang. Next, number 2. 요즘 두통이 심해요. 가끔 머리도 blank. So, sabi niya, no, nowadays, yung aking sakit ng ulo ay malala. Minsan, yung ulo ko ay, so ano kaya yon? Tingnan natin yung picture, no, hilo siya. So, 어지럽다. 어지럽다, present tense, 어지러워요. Yan. So, number 1, number 2. Next, 감기에 걸린 것 같아요. Sa tingin ko, nadali ako ng sipon. 기침이 나고, so meron akong ubo, at, so malamang sa picture natin, may temperature, no, may siya, thermometer. So, 열이 나다, magiging 열이 나요. Yan. Inuubo ako at mayroon din akong lagnat. Dito tayo sa number 4. 어제 혼자 이사를 하고, 오늘은 okay, tingnan natin, no? Yung natitira is 몸살이 나다. Okay, so dito, 몸살이 나요. Okay, so next. Number 4, sabi sa instruction, 다음 대화에 알맞은 것을 고르세요. So, pili ulit tayo for 1 to 3, alin dyan sa pagpipilian between 1 and 2 ang tamang sagot. So, tingnan muna natin yung pagpipilian. 기운이 있어요. 안색이 안 좋아요. Again, 기운이 있어요, ibig sabihin, may energy, may lakas. Number 2, 안색이 안 좋아요. So, ito, ansek, yung kulay ng balat, no? 안 좋아요. So, hindi maganda yung kulay ng kanyang balat. Okay? Or pwedeng namumutla, or may something sa face niya na hindi usual. Okay, so tingnan natin yung picture. So, picture pa lang, alam na yung sagot eh. So, dito, pwedeng nakakalito kasi parang wala din siyang energy, no? Pero basahin natin yung conversation. Sabi ni Ga, 미영 씨, 괜찮아요? Tapos, blank. Alin dyan sa 1 and 2. Sagot ni Na, 속이 안 좋고 조금 어지러워요. Sabi niya, hindi maganda yung sikmura ko. 속 is yung sikmura, no? Okay, or yung tiyan, sa loob ng tiyan. 조금 어지러워 and medyo nahihilo ako. Okay, so dito, dahil may ibang kulay dun sa mukha niya, so yung magiging sagot natin is number 2, 안색이 안 좋아요. Okay, so you don't look good. Yan, parang may kakaiba sa'yo. Yung pala, may masakit sa kanya, kaya ganyan, no, nagre-react yung body niya. Sabi niya, hindi maganda yung aking sikmura, at saka yung pakiramdam ng aking sikmura, at saka nahihilo ako. Number 2, 괜찮으세요? 어디 아프세요? Yan, okay lang po ba kayo? Saan po ang masakit? Sagot ni Na,
아까 시간이 없어서 밥을 급하게 먹었거든요. 지금 너무, tapos alin dito sa 1 and 2. Number 1, sowa가 안 돼요. Ibig sabihin, hindi natunawan or hindi okay yung sikmura niya, no? Next, number 2, 어지러워요, hilo. Nahihilo siya. So, ang sabi niya kasi, 아까 시간이 없어서. Kanina, wala na kasi akong oras, kaya 밥을 급하게 먹었거든요. Binilisan ko, 밥을 급하게. So, 급하게 is binilisan, no? Mabilis. So, binilisan ko yung pagkain. Ayan. Tapos ngayon, sobrang, so ano kaya, based sa picture, no? Hawak niya yung tiyan niya, so masakit yung tiyan niya. Ayan. So, sowaga 안 돼요. Number 1. Next, number 3. 왜 식사를 못 하세요? Bakit hindi ka makakain? 요즘 시험 때문에 걱정이 돼서. tapos yung number 1, 몸살이 났어요. Or number 2, 입맛이 없어요. So, dahil yung picture niyan is about sa pagkain, ang tanong sa kanya is, bakit hindi ka makakain? Siyempre, yung sagot is, 입맛이 없어요. 입맛이 없어요 means, no appetite, walang ganang kumain. Bakit daw? Kasi sabi niya, no, inaalala niya yung sa exam. So, these days kasi inaalala ko yung sa exam, kaya wala akong ganang kumain. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.